So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, mag-lip tint tayo kasi tayo inumin pala. Wait lang. Alam mo bakit? Yes, lalabas ako. Papakilala ko sa inyo ang aming may-ari na bahay. Nagbablog ako. YouTube yan. Ay, ako. Hello! Kyrie! Okay lang yan. Marami kasi kaming pagkain. Lagi kami bumibili ng pagkain, guys. Kaya kung nagtataka kayo kung makalat yung lamesa namin, it's a blessing. Hindi yan kalat pagkain yan. Hola! Ay, ang cute-cute na bata ng baby dito sa bahay, oh. Kyrie! Walang pakialam. Walang pakialam kasi nanonood siya ng ano eh. Diba? Sa inyo, alam nyo na kung bakit, diba? So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, sa video na to mga mima ay tatalakayin ko sa inyo ang mga bagay-bagay, ang mga dapat nyong malaman mga mima bago kayo pumunta sa Spain or gusto nyong lumipat dito or gusto nyong dito na kayo mag for good. Yan. So, sasabihin ko sa inyo yung mga dapat nyong malaman. So, unang-una mga mima, kung gusto nyo mag for good dito sa Spain or gusto nyo mag-transfer dito sa Spain from other countries, diba? Unang-una nyong dapat nyong malaman. Dito mga mima, sobrang hirap makahanap ng bahay. Kasi parang sobrang dami na ng immigrant. Overcrowded na sa Spain, kumbaga, kasi marami ng galing iba't ibang bansa na dito na talaga nag-i-stay sa Spain. Kaya, mga mima, parang pahirapan. May mga bahay naman, kaya lang kasi pahirapan dahil sa maraming requirements. Bukod dun, titignan pa nila yung kakayanan mo na makapagbayad monthly ng rent. So, yun, sobrang hirap. And kung katulad lang kita na, alam mo yun, mangungupahan lang. Kanyari, sa isang bahay, upahan mo lang isang kwarto, mahirap pa din mga mima. Kaya, ang i-advise ko sa inyo, kung gusto nyo pumunta dito sa Spain, or gusto nyo, bago kayo pumunta dito sa Spain, ang unang-una nyo hahanapin ay bahay na matutuluyan. So, much better kung meron kayong family, or meron kayong friend dito, magpatulong kayo na makahanap ng bahay, bago yung date ng dating nyo dito sa Spain para at least may matutuluyan kayo. Pero dapat, kapag nagpahanap kayo ng bahay, mga mima, mag-down na kayo ng pang-down or ng deposit para hindi na nila paupahan sa iba yung kwarto or yung lugar na yon mga mima, no? Pangalawa, mga mima, dapat nyong malaman, lalo na kung ikaw ay lalaki. So, sobrang hirap makahanap ng trabaho dito ang mga lalaki, mga mima, kasi kadalasan, di ba nga, ang trabaho dito, mga mima, ay sa bahay lang. And kadalasan, ang mga hinahanap ng mga senyorito, mga ganyan, hinahanap nila ay babae na magtatrabaho sa bahay. It's either mag-aalaga ng bata, all around man yan. Yun, babae talaga. Meron din naman sa restaurant and sa hotel, pero kadalasan yung mga hinahanap nila is may papel na. So, kung bago ka pa lang na pupunta dito at lalaki ka at syempre wala kang documents, magdalawang isip ka kasi minsan yung iba sa sobrang kawalan ng trabaho na nahahanap, nagiging homeless. At isa pa, pag lalaki dito sa Spain, sobrang hirap makahanap ng bahay. Hindi na yung mga nagpapaupa dito sa Spain, kadalasan pag alam nilang lalaki, hindi nila tinatanggap as a border. Bakit? So, dati nagtataka ako kung bakit eh. Kaya lang, ang dahilan kasi, main reason nung iba, pasaway kasi yung mga lalaki. So, hindi ko naman nila lahat. I mean, may bisyo. Kasi ayaw nila na may bisyo. Tapos, bukod dun, pag lalaki kasi, sobrang hirap makahanap ng trabaho. Kaya minsan, yung iba, lalo na kung walang papel, nababakante, walang pang upa, ayaw ng mga may-ari ng bahay nun. Pangatlo, syempre, pagdating sa kalinisan, mas malinis yung mga babae sa bahay. Pero hindi ko nilalata kasi meron din naman akong kakilala ng mga lalaki na over OA talaga sa linis. So, yun yung mga main reason kung bakit kung lalaki ka at gusto mo magpunta dito sa Spain, gusto mo mag-transfer dito sa Spain, magdalawang isip ka kasi ayoko naman na
hindi ko sasabihin sa inyo itong mga bagay na to. Tapos ang ending, di ba, kung lalaki ka, pupunta ka dito. Kadalasan, guys, yung mga lalaki nagiging homeless. Sinasabi ko sa inyo. Kasi, bukod sa mahirap maghanap ng trabaho, mahirap pa makahanap ng bahay pagdating sa lalaki. Pero, kung kayo naman ay may couple, kumbaga kayo ay mag-asawa or mag-boyfriend, mag-girlfriend, at pupunta kayo dito sa Spain, okay lang kasi yung mga may-ari ng bahay, tumatanggap sila ng mga couple, yan, yung mga mag-asawa, na papaupa, na nauupa. Pangatlong mga mima, maraming snatcher dito. So, yun, kung nagbabala kayo mag-transfer dito or mag-tourist dito at marami kayong gold, pag-isipan nyo kasi marami ding dito, snatcher, as in, maraming magnanakaw. Pero hindi mga Espanyol, mga iba't ibang lahi yan. Yun yung mga magnanakaw dito. Pero wala namang Pilipinong nababalita or Pilipinong nababalita na magnanakaw. Kadalasan mga, Moroccan, mga Romano, ganyan. Basta hindi ko naman nila lahat, pero siguro, sa sobrang hirap makahanap din kasi ng trabaho at wala pa silang papers, ganun yung landas na tinatahak nila, gumagawa sila ng masama. So, ayun, kung kayo magtuturist dito, wag na kayo magdala ng gold kasi hindi nyo rin naman masusuot yun. Dahil maraming magnanakaw dito. So, minsan babae pa nga magnanakaw eh. Parang dudukutan yung bag mo, ganun. So, sobrang kaya nga, dati, nung nasa Taiwan ako, parang ang investment ko is gold. Kasi nga, di ba, pwede mo namang isuot sa Taiwan yung gold mo. As in, walang mga magnanakaw, birang, mag-iwan ka nga ng gamit, hindi mawawala. Dito, hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi marami talaga magnanakaw dito. So, kailangan alisto ka. Kasi, alam nila kapag, halimbawa, turista ka or hindi ko rin alam kung paano nila nalalaman yun. Pero, ang dali nilang makatunog pag turista ka. Pang-apat, dito mga mima, yung cost of living, makakasabay ka naman. Pero syempre, ang sinasabi ko nga, mababa yung cost of living. Minsan nasa tao din kasi. Wala kayong poproblemahin sa cost of living kasi yung sasahurin nyo, malaki pa rin naman yung matitiran. Depende na lang siguro sa inyo kung paano nyo gagastusin yung magiging salary ninyo. Depende pa rin kasi sa tao eh. Kaya nga, di ba sabi nila, live beyond your means. Beyond your means. Kasi kung magpipiling rich ka or magiging one day millionaire ka, wala kang maiipon. So, wala kayong poproblemahin pagdating sa cost of living dito. And alam nyo mga mima, nung napunta ako dito sa Spain, medyo natuwa ako kasi nandito lahat ng gulay. Oo, gulay, seafoods, mabibili mo dito. Lahat ng klase ng prutas, meron dito sa Spain. So, para ka lang nasa Pilipinas. And yung mga Filipino store, kaliwat kanan. Dito sa Barcelona ha. Hindi ko lang alam kung sa Madrid ganun. Pero meron din naman sa Madrid. Kaya lang kasi, ang sinasabi ng mga taga Madrid, mas mura daw dito sa Barcelona. Lalo na pagdating sa seafoods. Kasi wala silang dagat. Ang Barcelona kasi ay napapalibutan ng dagat. So, yun. Tsaka, ewan ko lang din, mura din ang mga gulay namin dito sa Barcelona, Spain. Kesa sa Madrid. So, yun yung kinaganda dito sa Barcelona. And nakapunta na rin kasi ako sa Madrid eh. So, kung ipapagkumpara ko sila, mga mima, mas maganda talaga yung Barcelona kasi nandito lahat ng tourist spot. Halos lahat. Wala ka kasing masyadong mapasyalan sa Madrid, mga mima. Di ka tulad dito sa Barcelona. Kahit nga i-google mo kung ano yung mga tourist spot, nandito mostly sa Barcelona. So, yun ang kinaganda ng Barcelona. Tapos dito kasi, lahat dito nilalakad. So, wala kang problema kung wala kang sasakyan kasi sanay yung mga tao dito maglakad. Kaya kung pupunta kayo dito, magdala kayo ng rubber shoes, huwag na kayo mag-heels kasi nga lahat dito ay lakad. Kasi hindi nyo rin masusuot yung heels nyo. Siguro masusuot nyo siya kapag magna-night out kayo, kung magmamasyal kayo dito. Pero mostly talaga dapat rubber shoes. Kasi nga, lakaran ng mga tao dito. Yun din yung unang dating ko na nagulat ako. Sabi ko, ay, puro lakad. Parang nakakasakta ng paa kasi kahit ultimo yung lalakarin mo, ganun. Hindi uso dito yung pwede ka naman mag-taxi
Pero kasi, yung mga tao nga dito is puro lakad. So, yun mga mima. Yun lang naman yung iilan-ilan sa dapat nyo malaman in case na pupunta kayo dito sa Spain. O, 'di ba? So, binigyan ko na kayo ng ng idea para if ever na mag-tourist kayo dito or gusto niyo makarating dito sa Spain, ayan na. May binigay na akong kahit paanong idea para hindi na kayo magtatanong sa iba. So, yun ang mga mima for today's video, mga mima. End ko na yung vlog na to. So, kung meron kayong katanungan about sa Europe, ganyan, try to comment down below. Kasi binabasa ko yung mga mima and sasagutin ko through sa susunod na vlog. So, see you again in my next vlog. Bye!